Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay July 4, 2024. July 4 is Thursday, tomorrow is Friday, July 5. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbabahaginan ng tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, July 5, Friday, 2024. Share screen po si Sir. Ano ang ating Ebanghelyo bukas? Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo para sa araw ng bukas, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, kay Mateo, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ang pagkakatawag ng Panginoong Hesukristo sa maniningil ng buwis na si Mateo na kalaunan ay naging si San Mateo. Alam nila o sa kanilang pag-iisip ang mga maniningil ng buwis ay mga makasalanan sapagkat sila'y mga taong bahagi ng paghihirap ng bayan. So, nung panahong iyon, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Roman Empire, at itong Roman Empire nagpapataw ng buwis sa mga tao. Naglagay sila ng mga taong maniningil ng buwis at itong mga taong to, kalimitan, nagpapatong ng higit dun sa dapat singilin. Kaya sila'y tinuturing na taksil sa bayan at mga taong makasalanan. So yun ang ebanghelyo natin ngayon, kung paano tinawag ng Panginoong Hesukristo si San Mateo mula sa pagiging maniningil ng buwis hanggang sa pagiging isa sa mga apostol. May isang scientificong pag-aaral tungkol sa paghuhusga sa iba. Okay, there is a scientific study which indicate na ang paghuhusga, ang judgment, passing judgment to others, is a natural instinct of a human brain. Natural na tendency o inclination ng human brain na tignan ng iba bilang inferior or superior than ourselves. Ako, kung titignan ko ang sarili ko at kukumpara ko sa iba, pwede kong makita ang sarili ko dun sa iba na nakahihigit sa kanya o mas mababa sa kanya. Dahil daw tayo mga tao, tayo'y nabubuhay, tayo patuloy na nakikipaglaban sa ating mga pangangailangan. Like a basic instinct. Basic instinct yung tayo makipaglaban para sa ating mga kinakailangan. Dahil dito, tayo'y nalalagay, otomatiko, nag-iisip na naghuhusga sa iba. Nang sa ganon,
Okay, nang sa gano'n, upang makita din natin kung sino ba yung mga taong dapat nating pakitunguhan at pakisamahan, at sino naman yung mga taong dapat nating iwasan. So again, based on a scientific study, perhaps psychological study, judging others is a natural tendency or inclination. It is an instinct. And because it is an instinct, lagi iyang nasa atin. Ngayon, yan ba ang ginugusto ni Jesus kung pagbabasihan natin ay ang Ebanghelyo ngayon? Ayon sa isang tula, ang tula ay may pamagat na desiderata. Okay. Desiderata ay isang Latin na ibig sabihin para sa mga bagay na hinahangad. Mga bagay na hinahangad, desiderata. O mga bagay na hahangarin, desiderata. Sinulat ni Max Ehrmann, isang manunula at isang mambabatas, abogado mula sa Terre Haute, Indiana. Nabuhay siya noong 1872 hanggang 1945. Ang sabi sa tula ni Max Ehrmann na kanyang sinulat, "If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, or always there will be greater and lesser person than yourself." Tagalogin natin. Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, maaari kang maging palalo o mayabang, o may sama ng loob, may kapaitan, sapagkat laging may mga taong mas higit sa iyo o mas nakabababa sa iyo. Yan ang laman, totoo naman, yan ang laman ng tula ni Max Ehrmann, Desiderata. Totoo naman. Ito yung ating makikita sa Ebanghelyo ngayon. Na makita ito ng mga Pariseo, si Jesus nakikisalo't nakikisama sa mga kasalanan. Ang naging sabi nila sa mga alagad na pagtatanong, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? So mula dun sa tanong na yon, parang tinitingnan nila ang kanilang sarili, ang pagkakaiba ng kanilang sarili dun sa mga makasalanan. Tulad ng sinasabi ng psikolohiya, yung paghuhusga sa iba, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na tayo mas higit sa kanila, dun sa mga taong hinuhusgahan natin, o yung mga taong ito'y mas higit sa atin. Sabi ni Max Ehrmann, kung ito ang ating gagawin, tayo maaaring maging mayabang o magkaroon ng pakiramdam ng kapaitan. Okay. Sa malaunan, sinagot ni Jesus yung tanong ng marinig niya, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Ang sagot ni Jesus sa kanila nang marinig ito ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habagang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So yun pala yung pinaka-prime mission, pinaka-pangunahing mission ni Jesus. Hindi niya naging misyon o hindi niya misyon na husgahan ng mga makasalanan. Hindi niya misyon na duru-duruin, hiya-hiyain ng mga makasalanan. Kundi ang misyon niya talaga ay ibalik ang mga makasalanan sa kalooban ng Diyos, na sila'y kaawaan ang mga makasalanan, na sila'y iligtas. Kaya nga sabi niya, habag habag ang nais ko at hindi handog. Dami-dami nating sinasabing, eto para sa Panginoon, itong bagay na ito para sa Panginoon, inaalay ko sa Panginoon, itong bagay na ito, inihahandog ko sa Panginoon, etc. etc. Pero sabi niya, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi ibig sabihin, hindi na siya nangangailangan ng handog. Ngunit between the two,
handog at habag, mercy and sacrifice. Prefer ni Jesus yung habag, yung mercy. So, anong pinagagawa sa atin ng Panginoon tuwing makita tayo ng mga taong kaawa-awa, kahabag-habag dahil maaaring mababa sa lipunan o nangangailangan, tayo'y magbigay ng habag. Sila'y ating kaawaan at tulungan. Sa halip na ituro at ituro, madaling magturo, madaling magbigay ng kritisismo na si ganito, si ganyan, ganon, ganyan. Madali yon. Pero yung magbigay ng tulong sa kabila ng pagkaawa, kung minsan yun pa nga ang tinitipid natin, kaya naman nating gawin. Kaya naman nating tumulong. Kaya naman nating itayo ang iba mula sa kanilang paghihirap. Kaya natin, kung kaya natin, tumulong. Pero kung minsan, yan yung bagay na kung minsan tinitipid natin. Bakit natin tinitipid? Kasi dahil doon sa instinct natin na nauuna na sila'y hiyain, sila'y kutsain, sila'y husgahan sa kanilang uri ng buhay. So, yun ang pinagagawa ng Panginoon. Habag, magbigay tayo ng awa sa mga taong nangangailangan nito. At hindi yung mangutya, hindi yung to pass judgment to others. Because in the first place, all of us are sinners. Lahat naman tayo ay makasalanan. At lahat tayo nagpipilit gumagawa ng mga bagay at paraan na aminin man natin o hindi, parang kahit paano, naisip natin baka makabawas ng ating kasalanan. Although, wala tayong anumang kayang gawin para makabawas ng kasalanan natin. Ang Diyos, hindi tayo mahal dahil sa kung anong ginagawa natin. Ang Diyos, hindi tayo mahal dahil sa kung anong ibinibigay natin. Ang Diyos, mahal tayo dahil sa kung ano siya. Siya'y Panginoon, siya'y pag-ibig at siya'y awa. At dahil siya'y ganon, ibinibigay niya sa atin ito. Again, hindi tayo minamahal ng Diyos dahil sa ating mga nagagawa, dahil sa ating mga ginagawa, dahil sa ating mga sakripisyo. Gaano man ito kabuti. Okay? Higit, minamahal tayo ng Diyos dahil siya mismo ay pag-ibig. Siya mismo ay awa. So kung paano siyang pag-ibig at awa, ganun din ang panawagan sa atin. Magbigay din ng awa at pag-ibig sa iba, lalo na higit sa mga nangangailangan. So, yun po mga kapatid, na ibahagi ko lang, share ko lang sa inyo. Sa susunod, na makakita tayo ng mga taong mas mababa sa atin, okay, mas nangangailangan kaysa sa atin, tayo tumulong, tulungan natin sila. Tulungan natin sila. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos, magbigay habag sa kapwa natin. Hindi gusto ng Diyos katulad yung naging pag-iisip ng mga Pariseo. Inisip kasi nila na mula sa kanilang sinasabi, sa kanilang paghuhusga, okay, nagkaroon sila ng pakiramdam na sila'y mas magaling at sila'y mas mabuti sa mga makasalanang ito. Yun ang wag daw natin gawin, sabi ni Jesus. At sabi din ng tula, Desiderata, do not compare yourself to others. Because if you do, you may become vain or bitter. Makakaranas ka ng kapaitan o ikaw ay magiging mayabang. Ganda din ang sinulat ni Max Ehrmann. Sabi ni Max Ehrmann din, nung ginawa niya yung tula, gusto ko lang naman mag-iwan sa mundo ng isang simpleng bagay, isang kaisipan na pag-iisip-isipan at pagbubulay-bulayan na magawa niya yung desiderata.
Ang galing din, ang galing din. At yun nga, huwag nating kalimutan ang aral ng Panginoon, magbigay awa, magbigay habag sa mga taong nangangailangan. Hindi sila husgahan, hindi sila maliitin, ah, hindi sila ah, hindi sila putiin. Because in the first place, kung gano'n, walang makatatayo sa atin ni isa man, sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Amen. Amen. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo nangangailangan ng awa at tulong ng Diyos. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos aming Ama, Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na lumikha ng mga bagay na nakikita at di nakikita, patuloy kaming nagpapasalamat sa mabuti mong kalooban, sa iyong awa at sa iyong pag-ibig, na sa amin ay patuloy na umaakay, patuloy na nagmamahal, patuloy na gumagabay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Alisin mo sa aming isip ang anumang uri ng kayabangang sumisisi sa iba, pag-iisip na humahamak sa iba, pag-iisip, judging others, judges to others, passing judgment to others. Alisin mo sa amin ang pag-iisip na ito. Nawa ang pag-iisip ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, maging siya rin naming pag-iisip kung paano kami makikitungo sa mga taong mas mababa sa amin, mas maliit sa amin, mas nangangailangan sa amin. Nihiling namin ito, Panginoon. Ang isip namin, gawin mong isip din ng iyong anak na aming Panginoon na tagapagligtas. Nawalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, tayo'y nakatapos sa ating pag-aaral. Patuloy po tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos na siya sa ating tunay na nagbibigay buhay. Salamat po uli at magandang gabi. Magandang gabi. Sir Aaron po. Salamat. Paalam.